Again, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon, itong tungkol po kay Kibuloy, na isa ng pugante, no, isa ng pugante mga kaibigan. Dahil sa meron po kasing merong pahayag si Kibuloy no mga kaibigan na dito sa kanyang statement ay tila baga, no? Tila baga ay hinahamon niya or minamaliit niya ang kakayanan ng batas sa Pilipinas, no mga kaibigan. Ito yan, pakita ko sa inyo ha. Sa statement po ni Kibuloy mga kaibigan, yan, sabi niya, ito, sige, sabi niya, i-manhunt nyo ako. Di ba? Sige, i-manhunt nyo ako. Ako ay hindi magpapasakop sa opresyon and suppression of my rights. Sabi ni Kibuloy. Magiging martir ako. Oh, magiging martir ako tulad ni Rizal. Magiging martir ako tulad ni Bonifacio. Pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Pastor Apollo C. Kibuloy. No, mga kaibigan. Dito mga kaibigan, di ba? Ay tila baga para talagang nilalapastangan na. Di ba? Nilalapastangan na nitong nagpapakilalang anak ng Diyos, no, Son of God na si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Na ewan ko mga kaibigan pero para sa akin lang ito naman no. Di ba ito ay pastor, di ba? Nangangaral, gumagamit ng salita ng Diyos, di ba? Meron atang hindi alam etong si Kibuloy, mga kaibigan, na talata sa Biblia na kung saan ay nakasaad doon na magpasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo. So, ibig sabihin, mga kaibigan, kung merong hindi alam na talata, kung merong talata sa Biblia na hindi alam, or posibleng alam niya, pero hindi niya itinuturo, mga kaibigan, yung pagpapasakop sa mga namiminuno, yung pagpapasakop sa batas, yung pagpapasakop sa mga pinuno ng mga bansa, di ba? Hindi alam ni Kibuloy. Di ba, mga kaibigan? So, ibig sabihin, ay hindi po talaga ito tunay. No, hindi po talaga ito tunay na pastor. Di ba? Kasi meron siyang mga itinuturo, ang itinuturo lamang niya, yung mga pabor sa kanya. Pero pagdating doon sa pagpapasakop sa pamahalaan, pagpapasakop sa gobyerno, na nasa Biblia rin po, mga kaibigan, ay hindi niya itinuturo at hindi niya alam at nilalapastangan pa niya. Di ba? Sa ginagawa ni Pastor Kibuloy na to, mga kaibigan, ito ay paglapastangan din doon sa sinasabi niyang tatay niya. Di ba? Sabi niya, anak siya ng Diyos. O itinuturo ng Diyos na sa Biblia, pasakop kayo sa gobyerno, pasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo, na yun ang gobyerno, pero sila ayaw nila magpasakop. Iniinsulto pa nila ang batas. Di ba mga kaibigan, iniinsulto pa nila ang batas. At minamalit nila ang batas. Naghahamon pa. Di ba? Meron siyang isang statement na hinahamon niya pa si PBBM eh. Hinahamon niya ang gobyerno. Naglabas siya ng 17 kautusan. 'Di ba? Yung request niya 17 mga kaibigan. Oh, sabi nga natin, hindi naman ito susundin ng gobyerno. 'Di ba? Hindi marapat na pagbigyan yung 17 na mga kahilingan nitong si Kibuloy. 'Di ba mga kaibigan? Dahil unang-una, ito ay isang kriminal na eh. 'Di ba? Isang pugante na 'to. Isang lumalabag na 'to sa batas. So wala siyang karapatan na manghingi, 'di ba, ng anumang bagay na papabor sa kanya. So ano yung ano yung sinasabi niyang suppression of my rights, 'di ba? Wala na po, hindi na applicable sa kanya yung suppression ng kanyang rights. Dahil wala naman pong sinusuppress na rights niya, 'di ba? Ngayon, ang gawin mo na lang, Kibuloy, sumuko ka na lang, no? Huwag ka na kasing paranoid. Pero ngayon mga kaibigan, sumagot, no? Sumagot si BBM. Sumagot ang gobyerno sa mga sinasabi ni Kibuloy, no? Ano ang sagot ng gobyerno? Ito mga kaibigan. Ang sagot ng gobyerno ay ito. Patay tayo dyan. Hindi ko ata. Ito yung kanina. Para
Ay, hindi ko na i-download mga kaibigan. Ay, ito pala. Kala ko hindi ko na i-download. Okay. Ito sagot ni PBBM mga kaibigan. Simplihan na lang natin to ha. Legal battle bago niya raw pong harapin yung kanya mga kaso dito. Pwede niyo raw pong igarantiya na hindi makikialam yung US sa kanyang legal battle bago niya raw pong harapin yung kanya mga kaso dito sa bansa? It seems to me a little bit tail-wagging the dog, na siya magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy. We've known him for a very long time. And ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years. Yeah. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. How about? Diba? So yun mga kaibigan, diba? Ang may papangako lamang daw, sabi ni PBBM, ay magkakaroon ng ng fair, diba? Yung trial na haharapin ni ay magiging fair lahat, no mga kaibigan. Para mas maliwanag, no? Ito meron pong yan. Okay, wait lang, asan na yan? Yung medyo malabo yung yung pagkaka-video, di ba? So para mas maliwanag ito mga kaibigan, basahin natin yung sabi ni PBBM, ha? Ay, hindi to. Sorry naman. Hindi yan. Yan yung pang pang pinali ko mamaya ng mga kaibigan. Okay? Asa na ba yon? Yung kay PBBM. Hindi ko rin pala na yun. Hindi, na-download yun. Hindi ko na-download mga kaibigan. Okay, hindi ko na-download, di ba? So sabi ni PBBM, di ba, yung pinangangambahan yung pinangangambahan ni Kibuloy, no, mga kaibigan, na baka pagka siya ay sumuko, irerekta siya kagad sa sa FBI, di ba? Makikialam ang US. Sabi nga ni PBBM, mga kaibigan, ay it will take years pa, di ba? Hindi naman kaagad-agad, siyempre iano pa 'yon, dadaan pa sa tamang sa tamang proseso 'yon, no, mga kaibigan. Hindi kaagad-agad na makukuha at mapapakialaman siya ng Amerika, di ba? So ano ang dapat niya munang gawin? Sumuko na muna siya. Di ba? Harapin na muna niya yung mga kaso. Sabi nga ni PBBM, may papangako ko lang, di ba? Ay magkakaroon ng ng fair na trial, di ba? Wala siyang dapat na ikabahala, no? Na gaya ng lagi niyang sinasabi, na gaya ng lagi niyang mind conditioning, di ba? Na mapapahamak siya, na siya ay i-assassinate, no? Na siya ay kikidnapin, di ba? Malayong mangyari 'yon. At ayan sa mga nagsasabi na tahimik si PBBM sa mga issue tungkol sa lalo na dito kay Kibuloy, ayan, nagsalita na ang ating Pangulo, ha? O baka kung ano pa ang hanapin ninyo kay PBBM, you can, pwede nyo panghawakan ng salita ng isang Marcos, pwede nyo panghawakan ng salita ni PBBM na isang Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Ang lakas naman talaga ni Kibuloy. No, isipin nyo, isang pugante. Ang nagbibigay pa ng assurance, no? Sumuko ka lang. Di ba? Ang nagbibigay pa ng assurance, nabibigyan ka ng fair trial, isang Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Sang ka pa. Di ba? Sang ka pa, mga kaibigan, no? So, etong si Kibuloy, sana lamang ay wag niyang pairalin yung kanyang pagiging paranoid. No, paranoid na 'to, mga kaibigan eh. Paranoid na ito si Kibuloy, kaya kung ano-ano na talaga. Sumuko ka na lang. Ha? Kibuloy, sumuko ka na lang, ha? Sumuko ka na lang, Kibuloy. Para matapos na yung lahat, di ba? At hindi pa yung dumadagdag ka pa sa mga issue at mga problema, di ba? Na kinakaharap ng bansa. Okay? Sabi Jocelyn Herrera, shout out. Tail wagging ang sagot kay Pacquiao ni PBBM, buntot, bahag na buntot, mga kaibigan, no? Nababahag na talaga buntot nitong si Kibuloy, no?
So, yan yung ating mga napag-usapan ngayon mga kaibigan. No, 3 issue at kung meron po kayong mga komento at mga karagdagan na gusto ninyong i-comment niyo lamang po diyan sa comment section sa baba. Yan po ay binabasa ko mga kaibigan. Kung mapapansin ninyo no sa mga nagko-comment ay minamarkahan ko po ng like. Minsan meron pang puso, di ba? Ang hindi ko lang po namamarkahan pero binabasa ko din yung mga basher natin no na bakit hindi ko minamarkahan? Ibig sabihin natatakot ba ako? Hindi, no, kundi wala po kasi kumbaga out of topic po kasi yung kanilang mga comment. So binabasa ko na lang, hindi ko na lang minamarka. Pero lahat po ng ng mga komento ninyo sa mga replay natin no ay rest assured na binabasa ko po lahat 'yan. Okay? Ngayon mga kaibigan, meron lang ako ipapakita sa inyo no mga kaibigan bilang kumbaga ito yung closing remarks natin mga kaibigan, di ba? No, nasa kabila po ng sa kabila ng mga nangyayari sa Pilipinas, 'di ba? Sa kabila ng mga walang katapusan na ah, gagawa nila ng issue, 'di ba? Dito kay PBBM mga kaibigan, ay napaka-positibo pa rin lagi ng sagot ng ating pangulo, 'di ba? Never na nagpakita siya na nasindak siya. Never na nagpakita ang pangulo na kinabahan siya, no mga kaibigan, never. And lalong-lalo na po dito sa isang interview sa kanya kahapon. Ito natawagan ako ng pansin dito dahil napakaganda. Napakaganda ng sagot ni PBBM no mga kaibigan. And gusto ko lang i-share sa inyo 'to mga kaibigan. Okay? Share ko lang sa ito. Yan. Okay? Sabi rito mga kaibigan, no ni PBBM, there was a time when the issue was Marcos. Totoo naman 'yun, 'di ba mga kaibigan? Balikan natin ang kasaysayan panahon ni Apo Lakay, 'di ba? Bakit may Marcelo? Ang issue ba Marcelo? Hindi. Ang issue Marcos. 'Di ba mga kaibigan? Ang issue talaga doon Marcos, 'di ba? Bakit merong mga ill-gotten wealth? Ano ang issue doon? Yung ill-gotten wealth? Hindi, 'di ba? Anong katunayan na hindi issue ang ill-gotten wealth? Mga kaibigan, asan na ba yung mga nakaw na yaman? 'Di ba? Na sinasabi lang nakaw na yaman, mga ill-gotten wealth. Asan na 'yon? Lalong-lalo na yung mga nakolekta ng PCGG. 'Di ba? Yung mga nakolekta ng PCGG, asan na? Yung mga nakuha nilang mga sinasabi nilang mga ill-gotten wealth, mga nakaw, yung mga alahas, mga kung ano-ano mga kagamitan ng mga Marcos, asan na 'yon? 'Di ba? Nakalimutan na. Nawala na lang basta, nalimutan na. So hindi ang issue doon mga kaibigan ay yung ill-gotten wealth. Ano ang issue doon? Marcos. Sa lahat ng mga issue na lumalabas mula pa nung panahon ni Apo Lakay, mga kaibigan, hanggang sa nung salay bumalik ng Pilipinas, no? Lahat ng mga issue, mga kaibigan, dahil sa pangalang Marcos. 'Di ba? Kaya nga sabi ni PBBM, there was a time when the issue was Marcos. And sabi ni PBBM, that's not the case anymore. 'Di ba? So ngayon mga kaibigan, hindi na po case yung pangalang Marcos. 'Di ba? Hindi na po yun usapin, hindi na issue. Bakit? Ang sabi ng ating Pangulo, and that's why I think the best proof, ito yung pinaka-pruweba mga kaibigan. No? Yung pinaka-pruweba na talagang hindi na po issue ang Marcos. No? Ang pinaka-pruweba, sabi ng ating Pangulo, and that's why I think the best proof of that is my election. 'Di ba? Bakit Pangulo si PBBM ngayon? 'Yun ang katunayan na yung issue before, no, na Marcos, hindi na po issue ngayon 'yun. 'Di ba? Dahil nga pinagkatiwalaan na itong ating mahal na Pangulo ng majority ng mga Pinoy. Ano ang issue ngayon? Ang issue ngayon mga kaibigan, ang totoong issue ngayon ay hindi po matanggap, no, hindi matanggap nitong mga dating namiminuno, no, na hanggang ngayon ay ayaw magpahinga. Hindi matanggap nitong mga masasagasaan ng gusto dahil sa mga proyekto ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? 'Yun ang issue ngayon. 'Di ba? Kaya ako minsan naaawa nga ako sa sa First Family. 'Di ba? Dahil lamang sa kalokohan ng iilan, masyado na nabubusabos ng gusto,
'di ba, itong First Family, na sa kabila na nakikita natin na talaga nagtatrabaho ang ating Pangulo, sa kabila na nakikita natin na yung mga magaganda, yung mga resulta ng mga biyahe, bukas mga kaibigan, iko-content ko, no, yung resulta ng mga biyahe sa labas ng ating mahal na Pangulo, 'di ba? Bukas iko-content ko yun para naman in favor naman po, no, in favor naman sa ating mahal na Pangulo, 'di ba mga kaibigan? So iko-content natin bukas yung mga yung mga magagandang bagay na nagagawa ng kasalukuyang administrasyon at bunga ng mga pagbiyahe ni PBBM sa iba't ibang mga bansa. Bukas po yan ang content natin, no, mga kaibigan. So ibig ko lang sabihin, ibig ko lang ipakita mga kaibigan bago tayo magtapos ay sana itong mga iilan, no, iilan na lang naman itong mga 'to, eh. Itong mga iilan na ito na talagang ayaw tigilan ng paggawa ng issue tungkol kay PBBM, tingnan naman ninyo, 'di ba, tingnan naman ninyo yung katotohanan. 'Di ba, huwag kayong magsinungaling. Yung mga gumagawa ng mga survey na yan, palabasin naman niya yung totoo, 'di ba? Huwag kayong gagawa ng mga kasinungalingan, ng mga kasira. 'Di ba, ngayon kung hindi niyo kaya, sabi ko nga, 'di ba, lagi ko sinasabi, matulog na lang kayo, 'di ba? Meron pa kayong 4 na taon mahigit para matulog, gigisingin namin kayo pagdating ng Mayo 2028. Ngayon kung hindi kayo magising sa Mayo 2028, much better. 'Di ba, ituloy-tuloy na ninyo, 'di ba? So yun lang mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat at sana ay patuloy po niyo ako suportahan at ang akin lamang pong hinihiling na suporta sa inyo mga kaibigan ay patuloy po natin paki-like and share lamang po yung ating mga video, no? Para sa ganun ay mas marami po yung yung mapahakdan ng ating mga pinag-uusapan dito, no, mga kaibigan. Sabi ni Mel Warren, basa muna tayo. Sabi ni Mel Warren, bago tayo magpaalam mga kaibigan, magbasa muna tayo ng mga comment. Okay? Sabi ni Mel Warren, sa pusod ng note lang ako, Chopaeng, sama ka, Cheryl, kantahan tayo. Ay, sana all, no? Baka pagka ako nasa Pilipinas na, walang mag-aaya ng ganyan, ha? O, natakpan ng pera yung katotohanan, Boss Al, ng mga anti-Marcos. Tama, di ba? Ang may papangako, sabi ni RM 2 cents, ang may papangako ni PBBM, sumuko lang siya, sinisiguro ni PBBM na makukulong siya. Yan ang eksakto. Di ba? Tama yan, no? Kapag ka siya isumuko, sigurado makukulong siya. Di ba, mga kaibigan? At pag nasa kulungan na siya, saka naayusin at mag-request na kung papadala pa siya sa Amerika. Di ba, mga kaibigan? Pero para sa akin, mga kaibigan, mas okay na harapin niya na yun sa Pilipinas. Huwag nang ipadala sa Amerika. Di ba? Pagka nasintensyahan siya sa Pilipinas, kung may pagkakataon pa, di ba? Saka siya ipadala sa Amerika. No? Oh. Okay, and sana nga, Mel Warren, Japan ako. Okay, Japan. Mabuti pa nga, sabi ni Arnedo Paes, mabuti pa nga ang mga dilawan, nakikita nila ginagawa ni PBBM. Di ba, mga kaibigan? Sa totoo lang, in reality, saka talaga mas magandang dilaw ngayon, mga kaibigan, yung mga dilawan. No? At masasabi natin na, kumbaga, yung sinasabi ni PBBM kanina, di ba, na yung issue dati ay pangalang Marcos. Ngayon, sa ipinapakita ng mga dilawan, no, mga kaibigan, parang nakalimutan na yung hidwaan between Marcos at saka mga Aquino. Di ba? At nakikita nila, talagang kumbaga ay natatanggap nila at na-appreciate nila yung mga ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon na isang Marcos. Di ba, mga kaibigan? Hindi unlike ng mga Duterte, no? Unlike ng mga Duterte, wala talaga, mga kaibigan. Bakit? Kasi ang tingin ko dito, ang basa ko dito, mga kaibigan, no? Which is alam naman ng lahat, alam natin lahat, di ba? Merong po kasing kinatatakutan ng mga Duterte. Di ba? Alam natin lahat yun. Di ba yung mga kalokohan na lumabas? Pagkatapos dadagdag pa dito yung issue tungkol sa mga kaperahan. Di ba, mga kaibigan? So yan yung kinatatakutan ng mga Duterte. Kaya ang pinakamalupit na opposition ngayon, hindi na po yung dilawan, kundi ang mga Duterte na. Just come to think of it, mga kaibigan, di ba? Meron tayong vice presidente na Duterte, pero ang opposition ngayon Duterte. Di ba?
Pero sana lang, no, sana lang magbago ang lahat kung may pagkakataon pa, kung talaga may magbabago pa, no, mga kaibigan. Kung hindi nila kaya magbago, matulog na lang sila hanggang 2028, di ba? Tapos ang issue, no? Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. I just hope na nag-enjoy po kayo. Yung iba, alam ko, nag-enjoy diyan sa pagpapalitan ng mga komento diyan sa comment section, ano? Okay? Maraming salamat po at kita-kita po tayo ulit bukas sa panibagong issue, panibagong content na ating pag-uusapan, no? Ingat po kayo lahat. Maraming salamat and don't forget nga pala mga kaibigan, like and share sa mga bago na makakapasyal dito sa aking channel at aabot kayo hanggang sa bahagi na ito, mga kaibigan. Napasyal na rin lang kayo, naligaw na rin lang kayo, nakapanood na rin lang kayo, di ba? Wag naman po kayong papayag na aalis kayo nang hindi po nakakapindot ng subscribe diyan sa baba. No? Paki-subscribe na rin. At kapag ka napindot nyo na yung subscribe, pakipindot nyo na rin po yung like at saka yung share. Okay? May sarili kaming LSRL, sabi ni Trigger Woman. Oo nga no? Okay, maraming salamat. Ingat kayo lagi mga kaibigan. And God bless. Babush! Asa na? Babush! Aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.